Yan, mag-jump kayo sa problem number 9. Ay, yung video ko pala. Wait lang. Marisa. Saan ba yung problem 9? Wait lang, magja-jump din ako sa problem 9 ko. Kasi andito sarap yung atik ko, supportive ate. Kulo mo, no? Saan ba yung problem 9? Wait lang, mga minamahal. Problem 9. Ayan, nakarating na ako. Ayan. Sabi niya, prepare the income statement using the function of expense method para kay Marisa Babylonia Health Store. Ayan. So, nandun na ba kayo? Page 381. Nandun na yung mga accounts na kailangan nating i-enter dito sa ating income statement. Ngayon, mabuti na lang medyo nakaayos yung mga accounts para madaling ilagay dito sa natin, income statement. Inuna natin yung gross sales, which is nandiyan. Hanapin nyo na lang 9,810,000. Tapos niles si sales returns and allowances and sales discounts 260 and 140 para makuha yung net sales na 9,410,000. So nandito na din yung computation. Ayan, nakikita ninyo para malaman ninyo kung saan nanggaling si 9,410,000. So, yan na yung net sales natin ngayon. Now, kukuhain natin si cost of sales. Ano ba yung mga account na kailangan natin para makuha si cost of sales? Nandyan si merchandise inventory beginning. Magkano? 1,160,000. Ngayon, paki-check na lang kung merong amount na nadulingan po. Ayan. Pwede niyong sabihin sa akin para malinaw natin. Kasi change naman to. Kung may nabagong isa, mababago lahat. Kaya okay lang. Ayan. So, merchandise inventory beginning, 1,160,000. Tapos, kukuhain natin ngayon si net purchases. Paano? Si purchases, i-less natin sa kanya si purchase returns and allowances. Tapos si purchase discount with a total of 430,000. Tapos, magkano siya? Purchases, less itong dalawa. 6,280,000 ang net purchases natin. Then, anong gagawin natin kay transportation in? Hirap mag-English. Transportation in. Minsan, freight in ang tawag dito. Yan, baka malito kayo, merong freight in, ang naturo sa inyo, transportation in, tapos nasa problem freight in, hindi nyo isi-select. Ako lang. Ako yun dati. Matuto sa sariling pagkakamali. Ayan. Transportation in, i-add natin, and makukuha natin si net cost of purchase. Si net cost of purchase, i-less natin kay beginning inventory para makuha natin si goods available for sale, 7,540,000. Tapos, i-less natin si merchandise inventory ending. Magkano? 1,040,000 para makuha si cost of sales. Ngayon, sabi ni problem, kuhain mo yung gross profit. Paano ba makukuha si gross profit? Net sales less cost of sales is equal to gross profit. Ayan. So, ang gross profit natin ay 2,910,000. Ito na ngayon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na ika-categorize natin according sa function ng kanyang entity. Actually, nagawa na natin yung cost of sales. So, dito tayo sa selling expenses. Ano ba yung mga examples ng selling expenses? Ito na, nandito na sa problem. Si advertising expenses, si transportation out, si depreciation expense, si salaries expense selling. O, naka-specify kung kanino. The selling supplies expense. Ito lahat ng yon. Okay. Paano po pag yung equipment, depreciation expense tas equipment? Saan po siyang depreciation operating? expense,
dun siya sa may administrative. Kasi sabi sa definition ng administrative expenses, it is a residual category of expenses, meaning an expense is included in this category if it does not qualify for classification under the other category. So, madalas kasi yung depreciation expense, ganyan, sa ano siya, general and admin, ilalagay mo lang siya sa ibang category ng expense sa ibang department kung merong naka-specify. Ayan. Ito yon. Mayroon pang tanong. Maganda yung tanong ni Jedeline, ha? Pag may susunod na tanong, si Mabet na yung sasagot. De, joke lang. Handa kami sa tanong nyo. Sumasagot din ako sa comments eh. Sa chat. Ay, meron ba? Oo, Oo kasi nga. baka na ano kayo, baka ano tawag dito. Ang galing, tama. Oo. Ay, joke lang. Okay. So, yan. Sige. Sumasagot din pala si Mabet. Ayan, nabawasan yung kaba natin. Ito naman, si administrative expense, depreciation expense, office equipment. Yan, miscellaneous expense, office supplies expense, salaries expense, general, total administrative expense. Ayan, i-add natin silang dalawa para makuha yung total operating expenses. Ayan. Tapos, para makuha si net profit or net loss, ililes mo kay gross profit yung mga expenses or operating expenses. 2,910,000 less itong operating expenses, meron tayong net loss na 430,000. Bakit? Obviously, mas malaki si expenses mo kaysa sa kita mo. Yan. Kaya net loss. Kung positive yan, edi net profit ang sagot natin. Ayan. So, wala namang interest expense dun sa problem, kaya huwag na natin intindihin. Okay. So, i-discuss pa po ba ni Ate Karen pala, Karen kasi tawag ko sa kanya, Ate Karen, yung problem number 8 para mas meron kayong, sagot, sagot sa book ninyo. Okay, so Ate Karen, ikaw na po. Wait lang. Okay, so yun, 8 required is prepare the income statement using the function of expense method. So first, kunin natin yung net sales. Gross sales, 9,630,000 less the sales return allowances, 280,000 and sales discount, 210,000 is equals to 9,140,000. Then cost of goods sold, merchandise inventory, 2,170,000. Yung purchases, 4,720,000 less purchase return and allowances, 110,000 and purchase discount, 70,000 is equals to net purchases, 4,540,000. Then i-add natin yung transportation in 50,000 to get the net cost of purchases, 4,590,000. Then yung net cost of purchases, i-add natin sa merchandise inventory beginning na 2,170,000 is equals to goods available for sale, 6,760,000. Then less the merchandise inventory ending, 1,430,000 is equals to cost of goods sold, 5,330,000. Then yung net sales, ililes natin sa cost of goods sold para makuha natin yung gross profit. So 9,140,000 less 5,330,000 is equals to 3,810,000. Then yung gross profit, ililes natin yung mga operating expenses, which is the selling expense, seller's expense, selling 1,000,000,
1,140,000. Transportation out, 170,000. Depreciation expense, store equipment, 160,000. Selling supplies expense, 80,000. Then total selling expense, 1,550,000. And then yung administrative expense, salaries expense general, 920,000. Office supplies expense, 460,000. Depreciation expense, office equipment, 320,000. Insurance expense, 55,000. Miscellaneous expense, 30,000. Then total administrative expense, 1,785,000. Then the total operating expense is 3,335,000. Yung gross profit less total operating expense is equals to net profit 475,000. Ayan, so tapos na po ang aming discussion regarding sa adjusting entry, closing entry, nature of expense at function of expense. May tanong pa po ba? Ayan, any questions po or clarifications, violent reactions na meron? Or gets, na-gets naman, na-gets, sana all may na-gets. So for now, yun lang muna yung i-discuss namin. And then, sa Saturday, pwede ba kayong Saturday? Bakasyon na ba? May bakasyon ba? So sa Saturday, tutuloy namin tong chapter 8. And then, kung may mga questions pa kayo, ganun, pwede niyong tanungin. Then, magsusolve pa tayo ng madaming problems para mas magets nyo tong chapter 8. Magpe-prepare naman kami mga MC questions. Para hindi lang tayo problem solving. Meron din tayo mga, sabi nga ni Jedley, mga statement questions. Nahihirapan daw siya doon sa mga ganun. Ayan, may mga other katanungan pa po ba? Or kung wala na, mag-attendance na po tayo for today. For attendance lang. May nag-leave ba? May umalis ata. May umalis ba? Yun, dito si Kim. Hi, Kim. Ayan. Thank you for joining. Na-DC ata si Ayan. na-DC si Karen. Ayan. Thank you for joining for today's session. And I hope madami kayong natutunan today. Kahit konti lang yung mga topics. Konti lang muna para hindi tayo information overload. Konti-konti lang. Dahan-dahanin natin yung kasi masyado na tayong mabilis. Or kung may gusto kayong topic na pwede, ipapadiscuss, ganun, pwede nyong sabihin para pwede namin i-discuss for you, ganun. Ayan, pa-open na lang po ng camera. If okay lang po. Ayan, I will end the recording now. Recording stopped. Ayan, mag-screenshot na lang tayo. Piling ko kakaligal lang ni Shivon. Di ba ako nag-shower? Lagi siyang fresh. Ang fresh ni Daphne. Kaya nga, ang ganda ng lighting, no?
Blooming. Paano ba yan? Skincare routine reveal po. Subscribe sa YouTube channel niya. Subscribe to my YouTube channel. Yun Ay, yung, YouTube pala. yun yung ano. Meron ka din ba, Chivon? Follow ka rin namin. Ano na trip mo ngayon, Jadrina? Yung YouTube ng, yung ano, yung YouTube account namin sa ano, yung tutorial, yun na lang yung subscribe nyo para magkaroon ng subscribers. Ayun. Oo, din. Oh, diba? Ikaw na mag-screenshot next. Sige. Let's go. Give me your best smile. May ganun. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Yan, last na. Waki. Ay, di ako pwede mag-waki. 1, 2, 3. Yan. Very good, very good. That's a wrap. Ayun. Pwede na kayo mag-leave if wala naman na or kung gusto nyo pag dito pa, okay lang. Or may Saturday mga ulit. 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4 to.